Anyayahan po natin ang Espiritu ng Diyos, ang siyang patuloy na kumilos, siyang patuloy na gumawa sa buhay ng bawat isa sa atin. Some of us, minsan di mo maintindihan ang iyong ginagalawan, ang iyong mundo. Just let the Lord embrace you today. Let's just allow the instruments to minister to us. Thank you, Jesus. We give you praise, we give you glory, we give you honor. And we give you thanks. Maraming salamat, aming Ama, na siyang pumili at siyang nagmahal sa amin, kung saan iyong ibinigay ang iyong bugtong na anak. At sabi ng iyong salita, kung hindi nga niyo ipinagkait ang iyong bugtong na anak, gaano pa kaya ang mga pangangailangan namin sa mundong ito? Lord, we thank you for your divine power has given us everything that we need in this life so that we can live a godly life. And that, Father, we may continue to be the salt and light of this world as you have intended us to be. And so that even right now, thank you for your Holy Spirit ministering to each and every one. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, yes, oh God. Thank you, Father. Thank you for your great love, for your great mercies. Hallelujah.
Maraming salamat, aming Ama, na kahit kailan di nyo kami iniwan, di nyo kami pinabayaan, at hindi nyo kami nakalimutan, at hindi kinakalimutan. Thank you, Lord, so that even right now, I just ask, continue to embrace your people, continue to embrace your children. Patuloy na kayo ang siyang kumalong sa bawat anak niyo na nangangailangan ng iyong pagkalinga, nangangailangan ng iyong yakap, nangangailangan na maramdaman na ikaw ay totoo, ikaw ay buhay sa kanilang mga buhay. And Father, even right now, we just continue to commit all things into your mighty hand. We continue to commit our nation, and we continue to declare that our nation shall rise up and fulfill the very destiny that you have ordained for the Philippines. And so that, Father, through the grace of Jesus Christ, we can rise up and we can reign in this life. So that we thank you. We honor you even as we welcome the ministry of your Holy Spirit. And we continue to ask, have your way in our midst. Speak to each and every one. Open the eyes of our understanding and allow us to hear what the Spirit of God is saying to us as your people and personally as your child. Maraming salamat. Patuloy na yung katagpuin at patuloy na abutin ang bawat isa. And so that we give you all the praise, honor, and glory for all the things that you have done and is doing and will continue to do in our lives. Kaya maraming salamat. We give you thanks, we give you glory, we give you honor, we give you praise. And we are so grateful. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Come on, just greet one another with the love of God. Thank you, worship team. Pwede ba pakisabi sa ating mga katabi, kahit kailan hindi ka kinakalimutan ng Diyos? Amen? Our Father will always remember us. And whatever we go through in this life, hindi ka nag-iisa, kasama mo siya. Amen? All we need to do is just keep on believing and keep on speaking the Word of God. Okay? Maaring anuman yung mga pinagdaraanan natin sa buhay na to, but it doesn't mean na iyon na yon. Okay? We don't have to agree with our situation. We have to use the power of prayer. We have to use the power of the name of Jesus. Okay? Dahil madalas kapag tayo dumaraan ng ating mga pagsubok, ng ating mga problema, kinakaligtaan natin yung kapangyarihan ng pangalan ng Panginoon. We have to understand that the will of God ay hindi yung subukin. Dahil madalas ang aking naririnig ay sinusubok tayo ng Diyos, hindi po. Walang magulang nang gusto niya ay subukin ang kanyang mga anak. Ang ginagawa ng magulang ay i-provide kung ano ang mainam para sa kanyang anak at patuloy na nagbibigay ng direksyon. Okay? At kahit na ano pa man ang pagdaanan ng magulang, hindi niya sinasabi sa mga anak yan. And we have to understand that the will of God will always be in His Word. Kanya kapag tayo nagbabasa ng Biblia, ang tingnan natin yung kabuuang larawan. Ang problema ng maraming mananampalataya, lalo na sa panahon natin ngayon na naglipa na ang social media, naglipa na yung mga tinatawag nating reels,
ay tumitingin tayo doon sa mga talata na kung saan minsan nag-iisang talata at iyon ang siyang binibigyang pansin ng karamihan, and afterwards, especially kapag tinitingnan mo yung mga kaganapan sa lumang kasunduan o lumang tipan, at makikita mo roon na halimbawa katulad kay Job, madalas ang sinasabi or ginagamit yung mga talata na sinabi ng mga kaibigan ni Job. Ang isang bagay na dapat nating tingnan ay kung gaano tayo minahal ng lubusan ng Diyos. And you have to immerse yourself in the love of God. You have to learn to memorize or dwell and meditate on the scriptures na tinutukoy ng aklat ng salita ng Panginoon, especially in Romans chapter 8, kung saan ang sinasabi roon, who can separate us from the love of God that is in Christ Jesus? Okay? Because sometimes, akala natin ang mga pangyayari sa buhay natin ay kalooban at siyang gusto ng Diyos. Well, you have to understand that the will of God is already revealed in Jesus Christ. So ipinakita ng ating Panginoong Hesus kung ano ang kalooban ng Panginoon. And the will of God will always be found in Jesus. At pagdating sa area ng bawat buhay natin, Jesus has already said na siya yung larawan ng Ama. Okay? He is the fullness of the Godhead, and He is the image of the living God. So, kapag tumitingin tayo sa bawat sitwasyon at tinatanong natin, eto ba'y galing sa Diyos o eto ba ay ano? Na madalas ang sinasabi ng karamihan, o binigyan ako ng Diyos ng sakit para subukin ang aking pananampalataya. O binigyan ako ng Diyos ng problema para subukin ang aking pananampalataya. Hindi ho ganun ang Diyos. Hindi ho siya nagbibigay ng problema. Hindi siya nagbibigay ng isang bagay kung saan susubukin ka. Mangungusap siya sa iyo sa bawat pagsubok o bawat pagdaraanan natin, o kung merong mang ipinapagawa ang Diyos sa buhay natin, kakausapin tayo at kakatagpuin tayo ng Diyos. Hindi yung ginagawa tayong manghuhula ng Diyos. Okay? Hindi tayo gagawing manghuhula ng Diyos. That's why in the Word of God, it is always said that people perish for lack of knowledge. Because what we know actually is our very light. Ang liwanag po natin, ang flashlight natin sa mundong ito, ang ilaw natin ay kung ano yung alam natin. Okay? Kung ano yung pagkaalam natin patungkol sa Diyos. Kung ano ang pagkaalam natin. Kanya nga, makita mo ang mundo, nag-ooperate sila sa kung ano ang pagkaalam o pagkakilala na meron sila patungkol sa Diyos. And one thing that I know, kahit kailan, ang Ama, you will always understand that a parent, a mother or a father, they will always think about the future of their children. At ang isang bagay na nakita ko dyan, meron silang pangitain palagi. Meron silang blueprint ng kung ano ang kinabukasan na nais nila. Kanya nga doon sa mga Israelita sa panahon ni Jeremiah, pagkatapos na sila ay ma-exile nung matapos yung itinakdang panahon, ang kanilang pakiwari ay wala na, katapusan na ng buhay nila, kaya ayaw nilang bumalik ng Jerusalem, ayaw nilang bumalik ng Israel dahil sabi nila, wala namang nag-aantay sa atin doon. And then the word of the Lord came, ang sabi niya, for I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and to give you a future. And you have to understand that even when Jesus has come, ang kanyang sinabi, I have come that you might have life and have it more abundantly. Okay? So that as children of the living God, we need to develop our relationship with the Holy Spirit, kasi ang dapat na manguna sa atin, ang dapat na mag-lead sa atin, walang iba kundi ang banal na Espiritu. In Romans chapter 8 verse 14, it speaks about the Holy Spirit leading us and guiding us. Okay? Nang sa ganon ay ma-develop yung relationship natin sa Diyos bilang ating Ama, and so that in verse 15, we can operate doon sa kalagayan natin na
hindi tayo mamumuhay sa takot, kundi ang makita natin, tayo ay kinuha ng Diyos mula sa kadiliman, kahit na yung sinasabi na hindi ako karapat-dapat, pero ginawa mo akong anak. Well, the Lord has adopted us, not looking into our backgrounds, not looking into who we were, rather is ano yung plano niya para sa atin. So that in verse 16, it speaks about the Holy Spirit living on the inside of us. Binibigyan tayo ng affirmation. Madalas naghahanap tayo ng affirmation doon sa mga likes, doon sa mga reactions, sa mga post natin, o doon sa mga Facebook natin. Well, I believe the best thing that you can do is get your affirmation from the Holy Spirit. Telling you that you are a child of God, okay? And so that you will understand that as a people of God, we live by faith and not by sight, okay? At kaya sa atin, ang mangyayari is, alam natin kung anong kalooban niya. Alam natin kung ano naisin niya sa atin. Because Jesus said, I have come that you might have life and have it more abundantly, okay? And we do not operate na, kumbaga, ang ating Diyos ay para bagang slot machine, o kaya ATM yan, o kaya ang tawag dyan ay transactional God. We do not do things, we do not transact things with God, na kapag maganda yung ginawa natin ay pagpapalain tayo ng Diyos. Ang sinasabi ng salita ng Diyos in Romans chapter 5 verse 8, kahit nung makasalanan pa tayo, minahal na tayo ng Diyos. And God has given us His love. Okay? God has given us the Holy Spirit. God has sent unto us Christ, or the chosen one, to die for us. So, I believe ang desire ng Panginoon sa atin ay to know His will. Okay? So that's why in Romans chapter 12 in verse 2, it speaks about you and me knowing the will of God. That the will of God is, ang sabi ron, it is good, it is pleasing, okay, and it is perfect. So, kanya ang sabi niya is, don't copy the behavior and customs of this world. So, iyon ang dapat na mabago ang isip natin at pananaw natin, kasi ang madalas na ina-adapt natin ay kung ano yung pananaw ng mundo, kung ano yung sinasabi ng mundo, kung ano yung karanasan ng mundo, rather than to go into the Word of God and find the will of God para sa ating mga buhay. Okay? So, sabi nila, pag spiritual, sige, punta tayo sa Biblia. Pero pagdating sa practical na bagay, lalong-lalo na sa buhay na to, sa mga pangangailangan natin, tara sa mundo. No, go to the Word of God. Allow the Word of God to teach you. Okay? Even principles o yung financial principles, everything that we need. Okay? So, if you have your Bibles, naroon ang sinasabi niya roon, but let God transform you into a new person by changing the way you think. So let God, you cannot do it alone. Hindi po yan self-help. Okay? It is God. It is by the power of God. And how do we do that? We go to the Word. You read the Word of God. You read the Word. You keep on reading. You keep on reading until the Holy Spirit reveals things unto you and make them a rhema, na hindi lamang yung letra ang yung nababasa, kundi God will give you miraculous ideas. God will give you insights sa kung ano ang dapat mong gawin sa buhay na to. Okay? So, many times we are hearing voices. Nagsasabi dapat ganito, dapat ganon. Ito ang dapat mong gawin. Ito yung dapat na style o yung uri ng pamumuhay na dapat mong isa katuparan. No, go to the Word of God. Yes, it's good. Thank the people for their good advices. But go to the Word. Go to the Lord in prayer and ask the Lord to speak unto you personally sa level mo.
So it is my prayer then that the Lord will speak to each and every one, and so that join again with me in Luke chapter 12, verses 13 to 21, at tingnan natin kung ano yung kalooban ng Diyos sa ating buhay. Kasi madalas kapag tayo nagbabasa ng mga ganitong talata o nakikita natin yung mga ganitong istorya o mga tinatawag na parabola o talinhaga sa salita ng Diyos, inaakala natin na ito na yung kalooban ng Panginoon. Actually, parables or stories, ang intention niyan ay ihatid sa atin ang isang bagay na pwede nating pag-aralan. Okay? Through the Holy Spirit. So, makikita ho natin na ang title niyan, The Parable of the Rich Fool. Ang talinhaga o ang kwento ng mayamang mangmang. Iyon ang sabi ng salita ng Diyos. So, and then, ang sabi roon, then someone called from the crowd, "Teacher, please tell my brother to divide our father's estate with me." Jesus replied, "Friend, who made me a judge over you to decide such things as that?" Then he said, "Beware, guard against every kind of greed. Life is not measured by how much you own." Then he told them a story or a parable. A rich man had a fertile farm that produced fine crops. Then he said to himself, "What should I do? I don't have a room for all my crops." Then he said, "I know. I'll tear down my barns and build bigger ones. Then I'll have room enough to store all my wheat and other goods. And I'll sit back and say to myself, my friend, you have enough stored away for years to come. Now take it easy, eat, drink, and be merry." But God said to him, "You fool, you will die this very night. Then who will get everything you work for?" Yes, a person is a fool to store up earthly wealth but not have a rich relationship with God. Kapag binabasa o may mga nangangaral na kapag binabasa nila ang mga talatang to, ang sinasabi kaagad nila, kita mo, ayaw ng Diyos na ikaw ay yumaman. Kita mo, hindi kalooban ng Diyos na tayo yumaman. Kita mo, iyan ang nais ng Diyos. Kumbaga, yung ating spiritual lang. No. You have to understand the will of God. Hindi lamang yung spiritual na kalagayan natin ang kanyang sinagot. Kasi kasama ng sumpa ay walang iba kundi ang kahirapan. And Jesus Christ paid the curse. Galatians 3:13, ang sabi roon, He became a curse. Naging sumpa siya upang sa ganon, lahat ng sumpa na naisulat sa kautusan ay kanyang bayaran dahil sinasabi ng mga talata, sumpain ang sinumang ibinitin sa puno. Okay? Ano ang layunin ng Diyos? Ano ang isang bagay na layunin niya doon? So that yung pangako na ibinigay in verse 14, yung pangako na naroon kay Abraham ay dumaloy sa atin. Okay? So verse 14, so through Christ Jesus, God has blessed the Gentiles with the same blessing He promised to Abraham so that we who are believers might receive the promised Holy Spirit through faith. At bakit kailangan natin ng Holy Spirit? Because the Holy Spirit will teach us ano yung kalooban ng Diyos. Dahil in 1 Corinthians chapter 2, verse 9, ang sabi ron, no eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived what God has prepared for those who love Him. Okay? So, and then, makikita mo, in verse 10, it speaks about the Holy Spirit. So the Holy Spirit is the one revealing these things to us. Okay? So God can reveal things to us through the Holy Spirit. That's why we need to understand the very will of God. So going back to what we are reading, in the Word of God, ang sabi niya roon is, sa buhay natin, the thing is, because if you have a good relationship with the Lord,
Yung sinasabi ng salita ng Diyos, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Yung Matthew 6:33, yung seeking the kingdom. Okay? All these things, it has something to do kung ano yung pagkain, ano yung tirahan, ano yung damit. So, iyon yung mga bagay-bagay, yung mga kailangan sa buhay na to, iyon ang tinutukoy po riyan. Okay? So, now, let's go back at tingnan natin kung ano ang usapin dito. Because the issue here is not having material things. The issue actually is the condition of the heart. Okay? So, it's the condition of the heart. Kaya ang sabi dito, someone in the crowd said to him, Teacher, please tell my brother to divide our father's estate with me. But God knows our intention. God knows the motivations, or God knows our hearts. Kaya ang verse 14, iyan ho ang siyang totoong sabi nila dyan is when Jesus replied, sabi ng Panginoon is, sino? Okay? Actually, the issue there, going to verse 15, is about the condition of the heart. So you have to look at your heart. Sabi niya rito, then he said, beware, guard against every kind of greed. Lahat ng uri ng kasakiman. Okay? So the will of God is to bless and prosper us. That's why even Jesus paid for our prosperity. Kaya nga, sa verse 29 ng Galatians chapter 3, you will notice, and I again keep on repeating this to each and every one of us, okay? So ang sabi niya roon, and now that you belong to Christ, you are the true children of Abraham. You are his heirs. And God's promise to Abraham belongs to you. So, si Abraham ba ay mahirap? Si Abraham ba ay kawawa? You can read the life of Abraham. And you can read in the Old Testament na kung si Abraham na naroon sa unang kapanahunan, wala siya yung Biblia. They don't have the written word of God. Okay? Tayo, we have the written word of God. Tandaan po natin, ang mga apostol, maging ang mga apostol, wala ho sila ng hawak natin. Ang meron lang sila ay kung ano yung itinuro sa kanila. Wala sila ng mga balumbon ng mga aklat sa buong Old Testament. Wala pang printing press nung kanilang kapanahonan. At maging sa panahon ng mga alagad o ng mga disipulo, hindi kompleto ang Biblia. Ang meron sila, halimbawa kapag binabasa natin ang Biblia ngayon, yung mga churches noon, they don't have the complete Bible. In our generation today, we have the complete Bible. And we have every translation available. Bakit? Sa internet lang. Nung kami ay nagsisimula during the 80s and 90s, kailangan bumili kami ng maraming version ng Biblia. Okay? Iba-iba ang kakapal. Hindi katulad ngayon. Ang Biblia ng karamihan nandoon na sa cellphone. Lahat ng version, pati translation, pati explanation, everything. Yung encyclopedia nyo, nandyan din. Okay? So, that's why, sa atin, isang aral na pwede nating tingnan dito, as we are looking at these things, ang sinasabi niya roon, eto ang bantayan natin, yung ating mga puso. Ano ang nariyan? Because out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Ano yung binabanggit natin? Ano yung sinasabi natin? Okay? Kung ano yung laman ng puso natin, lalabas at lalabas yan. So, now,
Jesus told them a parable. And in this parable, one thing that I know is, halimbawa, ang sabi niya rito, and he told them this story. So verse 16, then he told them a story. A rich man had a fertile farm that produced fine crops. And afterwards, ang sabi niya, ano ngayon ang gagawin ko? Wala akong paglalagyan dito sa aking mga ani. Okay? First and foremost, sa buhay natin, ang isang bagay na dapat nating tingnan, hindi ho tayo binigyan ng Diyos ng utak na inilagay niya sa talampakan natin. Okay? Saan niya inilagay ang iyong utak? Tingnan mo katabi mo. Okay? So, that's why, unang-una, suriin po natin ang buhay natin. I would say, and I would challenge each and every one, make an inventory of your life. Mag-inventaryo tayo. Kailan nag-i-inventory sa mga, do you make an inventory in your life? Halimbawa, doon sa bahay nyo, nag-i-inventory ba kayo? Kung anong meron sa bahay nyo? Ano yung dapat itabi? Ano yung dapat nang itapon? Dahil minsan, yung mga basura na dapat tinatapon natin ay patuloy na itinatambak natin. Make an inventory of your life. Check mo ang buhay mo. Ano yung mga basura na naroon sa buhay natin na dapat nang itapon? Ano yung mga bagay-bagay na minsan sabi natin may sentimental value kasi kaya ayaw nating itapon? So dito, tiningnan niya yung buhay niya. So sabi ng verse 16, siya ay rich man. A rich man. So how do you look at yourself? Sa atin, ang sabi ng salita ng Diyos, let the weak say, I am strong. Let the poor say, why are we rich? Because of what the Lord has done. Because He is in us. Okay? We are rich. But most of the time, temporarily, without money. Mayaman pero walang pera. Mayaman sa ano? Mayaman sa kaibigan? Mayaman sa utang? Saan tayo mayaman? Mayaman dahil sa ginawa ni Jesus. Dahil binayaran ang kasalanan natin. Dahil mayaman ka dahil hindi ka napupunta ng impyerno. Mayaman dahil hindi ka nag-iisa. Mayaman dahil kasama mo ang Diyos. Maaring sa ngayon, wala ka. So dito, ang sabi roon, the rich man, tiningnan niya, anong meron siya? Nag-inventaryo siya. Chinek niya yung buhay niya. Isinulat niya. Sinaliksik niya. If we are to make an inventory of our life today, ano ang pwede mong isulat? Ano ang meron ka? Ano yung wala ka? And most of the time, ang isusulat ng karamihan, wala akong pera. Okay? Okay. Good. Maganda yun. But you have to know your inheritance. Ano yung inheritance na meron ka? Ano yung pamana na meron ka? Maaring wala kang pamana mula sa iyong magulang, pero pinag-aral ka. Yun ang pamana nila. Yung pangalan nila, yun ang pamana nila. Yung abilidad na meron ka, yun ang pamana nila. Okay? Yung ilong mo o mata mo, yun ang pamana nila. Kiflat man ang ilong o ano pa man. Okay?
So, know your inheritance. Anong pamana ang meron ka? So you need to learn to know your present condition. Kaya nga sabi ng Proverbs chapter 27 verse 23, know the condition of your flocks. Or it has something to do, kung ita-translate natin sa buhay natin ngayon, tingnan mo, ano yung sitwasyon mo? Ano yung katayuan mo? So, afterwards, nailista mo, ano yung mga mana mo? Anong pamana meron ka? Anong pamana ang meron ka? Pangako ng Diyos. Lahat ng pangako ng Diyos, it's available for us. Pero tinatayuan ba natin? Sinasampalatayanan ba natin? Okay? So, ang sabi niya roon, know the state or the condition of your flocks o yung buhay mo. Check your life. Mag-inventaryo ka sa buhay mo. Ilang taong ka na ngayon? Ilang taon bago ka mag-retire? Ano yung kapasidad mo ngayon? Gaano kalakas kumita ngayon? Okay? And you have to understand na kasama rito, na makikita natin dito, okay, nang sabi niya roon, that's why you have to know your heart. Then sa verse 17, going back to verse 17, ang sabi niya roon, ano ang gagawin ko? Marami akong ani, saan ko ilalagay? Okay? Yeah. He said to himself, what should I do? I don't have room for all my crops. Inventory. So, gaano kalaki o gaano yung income mo na pumapasok? Gaano yung lumalabas? So, the source of your income, actually, yun yung sinasabi na aklat ng Proverbs. Know the condition of your flocks, or know the condition of your state, or know the state of your flocks. Ang sabi niya roon, isa puso mo yon, tingnan mo yon. Okay? Saan nanggagaling ang iyong kabuhayan? Kapag tiningnan natin monthly, magkano pumapasok sa iyo? Saan na pupunta ang mga yan? Are you building a barn? A bigger barn? Kasi ang sabi niya roon, what should I do? I don't have room for all my crops. O saan na pupunta yung sweldo natin? Kasi tandaan mo, darating at darating ang araw, magiging senior citizen ka. At pag nag-senior citizen ka, yung earning capacity mo, hindi ho lalaki yan. Lumiliit yan. At the age of 65 or 70, magkano ng ipon mo? Tingnan mo katabi mo. Okay? So, ang sabi niya, I don't have room for all my crops. Well, ano ba sinabi ng Diyos? Ano ba sinabi niya kay Malakay? Bubuksan ko ang durungawan ng langit, and I will pour out my blessing upon you, so that you will not have room enough for your harvest. Okay? Kaya nga, tingnan mo, sa bahay nga eh. Sa bahay ng bawat isa sa atin, palaki ng palaki. Dati-rati, maliit lang yan. Pero ngayon, naghahanap ano ang pwedeng gawin pa para i-expand o extend yung bahay o kwarto o kaya gumawa ng saan itatambak at iiimbak yung mga napakaraming abubot na hindi natin alam anong gagawin natin. Di ba? So, ang sabi niya roon, what shall I do? I have no place to store my crops. Then he said, sabi niya, ito na, alam ko gagawin ko. Okay?
I will tear down my barns and build bigger ones. So verse 18. So ito yung sinasabi niya. Sisirain ko and then magtatayo ako na mas malaki. At meron akong sapat na kwarto o sapat na paglalagyan na lahat ng ani ko. Okay? And afterwards, ang sabi niya sa verse 19, at ako'y uupo, and I'll say to myself, my friend, you have enough stored away for years to come. Now, take it easy. Okay. If we are going to study, unang-una, hardworking ang taong to. Okay? But hard work, or being a hard worker, or being ano tawag doon? Workaholic does not mean. Ano ang workaholic? Meron tayo sinasabi. Pag sinabing adik ang isang tao, ano ibig sabihin nun? Lulong sa? Okay. Pag sinabing alcoholic, lulong sa alak. Workaholic, lulong sa trabaho. Tingnan mo katabi mo, workaholic ba yan? Okay? So, ang taong to, workaholic. Workaholic siya. At marunong siya magplano. Pwede nating sabihin, visionary ang taong to. May blueprint siya ng kung ano ang kinabukasan niya. May blueprint siya ano ang gagawin niya. Alam niya anong gagawin niya sa buhay niya. Alam niya paano niya patatakbuhin ang pera niya o ang kanyang kinikita. Sa atin, gaano karami sa atin ang one day millionaire na mindset? Na pagdating ng sahod, nung wala pang sale, pinaplano natin ano ang gagawin natin sa pera natin. Pero biglang nag-sale. Nung biglang mag-sale, lahat ng plano nasira. Okay? So, that's why we have to understand ano ang puso natin. Are we God-centered or self-centered? This man is self-centered. Okay? Masama ba na i-enjoy ang iyong pinaghirapan? Hindi. Pero kailan siya nag-isip na i-enjoy? Isama natin ang Diyos sa buhay natin. Dito wala kang makita na nagpasalamat siya sa Diyos eh. Wala siyang sinabi na all things have come from the Lord has blessed me, and I thank the Lord. Ayaw ba ng Diyos na tayo ay umunlad? I believe gusto ng Diyos. Kaya nga, it's either you become wise or you become foolish. And who is a fool? Ang sabi niya rito, sa verse 21, ang sabi niya rito, para makita mo, yes, ang sabi niya ron, a person is a fool to store up earthly wealth, but not have a rich relationship with God. Na walang mayamang relasyon sa Diyos. So being wise is having a good relationship, rich relationship with the Lord. At pagkatapos nun, because you will understand na ang sinasabi ng salita ng Diyos, being wise actually is you have to get wisdom. In Proverbs chapter 1 verse 20, Proverbs chapter 1 verse 20, ito yung sinasabi niya. Okay? So the Word of God, if you are reading, araw-araw ba kayo nagbabasa?
ng aklat ng kawikaan. Hindi lamang dapat maging devotion yan. Kasi napakaraming, punong-puno ng payo yung aklat ng, lalo na kapag binabasa mo ang aklat ng kawikaan at ang aklat ng Ecclesiastes. Okay? Kawikaan at mga ngaral. So, marami kang mapupulot dyan. So, pangunahin, ang sabi niya roon, wisdom is shouting in the streets. She cries out in the public square. Sumisigaw ang karunungan. Hindi lamang basta kaalaman. Karunungan. Wisdom is shouting. Calling for people. Nang sinasabi roon, hey, I'm here. And you can read again in chapter 3 in verse 13. Napakaraming talata sa aklat ng kawikaan nang sinasabi roon. Okay? Joyful is the person who finds wisdom, the one who gains understanding. Or actually, ang sinasabi roon, mapalad, pinagpala, at masaya ang tao na kung saan nasumpungan niya ang karunungan. Then, in Proverbs chapter 4, verse 7. Okay? Chapter 4, verse 7. Ang sabi niya roon, getting wisdom is the wisest thing you can do. And whatever else you do, develop good judgment. So get wisdom. Okay? Unang-una kasi, even if you have all the things of this world, kahit na nandyan sa iyo ang lahat ng kayamanan, ang pera, hindi ho yan nagbibigay ng satisfaction. Nobody is satisfied in having money. Alam niyo kung bakit walang satisfaction? Kapag nakaipon ka na ng 10,000, ano ang gusto mo? Anong kasunod nun? Anong kasunod nun? 20,000. Pag may 20,000 ka, ano ang susunod na goal mo? 50,000. Then 100,000. Then 500,000. Then 1 million. So natatapos ba yon? Hindi. And then, may gusto kang kainin. Kaso mababawasan yung 1,000,000. So titingin ka na lang doon sa gusto mong kainin or dito sa passbook mo na nakalagay 1 million. Okay? So, ganun din sa buhay na to. Halimbawa, gusto natin ng ang panalangin noon, Lord, kahit bisikleta lang. Nagkaroon na bisikleta. Ano ang kasunod na gusto? Motor. Nung magkaroon ng motor, ano ang gusto? Kotse na. Okay? Pagkatapos ng second hand o third hand o ilang hand pa yan na sasakyan na napasa atin, kasi wala naman nagsisimula ng brand new eh. Ano ngayon ang nais natin? After all the second hand, after all the third hand, anong gusto natin? Brand new. Pagkatapos ng brand new, kung kotse yan, anong gusto mo? Maaring hindi, pero di ba, ang gusto natin is yung mula sa kotse, gusto natin mas tumaas pa doon. Ay, hindi, sa pagbaha kasi, mababa yan. Gusto natin mas mataas. So napunta ng MPV o kaya AUV. After noon is, napunta kami sa mga lugar na ganito, ganon. Kailangan mo ngayon SUV. Di ba? Pagkatapos noon, palaki ng palaki. So, nakokontento ba tayo? May kakontentuhan ba? Satisfied ka na ba kapag dumating ang isang bagay? Yung magkaroon nga lang ng cellphone eh. Panayang sabi, Ma, gusto ko cellphone. Dad, gusto ko cellphone. Okay. Dati, meron kang Nokia. And afterwards, kung ano ng mga Android dyan. Pero ngayon, ano ang inaay ng karamihan? iPhone. So, nagiging self-centered na. Okay? So that's why, ang sabi niya ron, getting wisdom is the wisest thing you can do. You need wisdom. Kaya yun nga hiniling ni Solomon noon eh. Ang sabi niya sa Panginoon, Lord, give me wisdom. Okay?
So, ngayon, pagdating ba dito, sa verse 20, nung sabihin sa kanya ng Panginoon, okay, so going back to Luke chapter 12, ayaw ba ng Diyos na tayo ay nagtatabi? But God said to him, "You fool, you will die this very night. Then who will get everything you work for?" Now, ang hindi maganda ay yung nagtatabi ka para sa iyong sarili lamang. Kasi, eto, in Proverbs chapter 6, verse 6, ano ang sabi ng salita ng Diyos? Okay? Take a lesson from the ants. So sabi niya, tingnan mo mga langgam. Pag tag-init, anong ginagawa ng mga yan? Kailan ka nakakakita ng maraming langgam? Pag tag-init. Pag tag-ulan, wala. Bakit? Dahil pag tag-init, ang sabi niya roon, okay, na kapag sila sa panahon ng tag-init, sila ay tumatrabaho at sila ay nag-iipon ng kanilang makakain. Ngayon, pagdating ng tag-ulan, okay? So, verse 7, ang sabi niya dyan, so take a lesson from the ants, you lazy bones, learn from their ways and become wise. Wise is wisdom. Okay? So, verse 7, though they have no prince or governor or ruler to make them work, o ibig sabihin, wala silang bisor, walang foreman, walang taga-utos. Okay? Verse 8, the labor hard all summer gathering food for the winter. Okay? Anong pinaghandaan nila? Winter. Now, sa buhay natin, when is our winter? Kailan yung winter natin? Sa ibang bansa, yung winter nila, eto yung taglamig ng buhay nila, eto yung panahon na kung saan hindi sila makalabas, hindi sila makapagtrabaho. Now, this is my question. Kailan ang winter ng buhay natin? Na hindi ka na makakalabas para magtrabaho. Kailan? 65? 70? 75? Kailan yung senior moment mo? That's the winter actually of your life. So when is the winter of your life? So, mali ba yung kwento na binabasa natin sa aklat ng Lucas na siya ay nagtabi ng kanyang gagamitin sa maraming taon? Hindi po. Ang problema roon is kinaligtaan niya na yung buhay niya, ang mihawak ay ang Diyos. So, ang naisip lang niya ay yung sarili niya. So, that's why the Word of God is saying, yes, we need to save. Iba yung saving kasi sa hoarding. What is hoarding versus saving? Ang hoarding ay nag-ooperate sa panic, nag-ooperate sa takot, nag-ooperate na kumbaga, they're operating based on their own. Saving actually is being wise. So, ngayon, tanong mga katabi mo, magkano savings mo ngayon? Come on. Would you ask your neighbor? Magkano savings niyo ngayon? Magkano? Kahit na kayo estudyante, lahat ba ng bigay ng magulang nyo, lahat ba ng allowance nyo, ubos sa isang araw? Nasaan yung apo ko? Yung dalawa kong apo. Ha? Yung aking mga apo. Ha?
Come on. Yung mga apo natin, gaano pera ng mga yan pagdating ng Pasko? O kaya birthday nila. Di ba? So, eto. Ayaw ba ng Diyos na ikaw ay nagtatabi? Hindi. Gusto ng Diyos na ikaw ay nagtatabi. Pero ang pinakaayaw ng Diyos ay yung actually the hoarding. Gaano karami sa ating, o yung tinatawag natin sa mga negosyante natin na mapagsamantala nung panahon ng pandemic. O panahon kapag merong kakulangan. O tingnan mo yung gasolina. Hindi pa, kumbaga, hindi pa nung magsimula pa lang ang digmaan, marami pa silang stock, pero yung presyo nila, biglang angat. Pero ngayon, ang tagal bago bumaba. Pero pagtataas, ang bilis. Di ba? So, hoarding versus saving. Then another thing that you have to consider sa buhay ng bawat isa sa atin, going back to Luke chapter 12, ang sinasabi roon is, ang sabi niya roon, kung babalikan natin, sige, atras ka pa. Ang sabi niya roon, I will have many years. Or rather, sa verse 19, ang sabi niya roon, oh, and I'll sit back and say to myself, my friend, you have enough stored away for years to come. Now take it easy, eat, drink, and be merry. Kailan siya nag-isip na mag-enjoy? Many people, hindi natin ini-enjoy kung ano yung meron tayo. We plan to enjoy things after 65 years old or after 60 years old. Kailan, gaano karami ang mga taong nag-i-enjoy? Ang mga mayayaman halos hindi nag-i-enjoy yan eh. Alam mo yung bakit? Na hindi ka makaalis sa mga yan eh, na walang gwardya eh. Kailangan may advance party yan. Eto, go with me, Ecclesiastes chapter 9 in verse 7. Ecclesiastes chapter 9 in verse 7. Okay? So ang sabi niya roon, so, kaya makikita mo roon, ayaw ba ng Diyos na ikaw ay nag-i-enjoy? No, gusto ng Diyos na ikaw ay nag-i-enjoy. Kaya ang sabi roon, so go ahead, eat your food with joy. How many of you kumakain na nag-i-enjoy ka sa iyong kinakain? Chicken joy. O gaano karami sa atin, parang kambing o kaya baka kung kumain, or parang baboy kung kumain. Nakakita na kayo paano sila magpakain ng baboy? Ha? Paano kumain ang baboy? Mga anak natin, dalhin natin sa probinsya, ipakita natin yung mga buhay at kabuhayan ng mga tao. Paano kumain yung baboy? Yung baboy? Ha? Yung kambing, pag kumain yung kambing, yung baboy, pag kumain, puro ngumunguya ba ang baboy? Doon sa pagkain niya, kinakain niya. Hindi. Ngasab lang na ngasab. Hindi nag-i-enjoy. Ay yung kambing, pag kumain yan,
Parang kumakain ng bubble gum yung kambing. Ang tagal niyang nguyain. Yung isang subo mo ng kutsara, gaano ang itinatagal niyan sa bibig mo? Tanong mga katabi mo. Gaano tagal niyan? Yung isang subo mo, gaano tagal niyan? Ilang minuto? Minuto o segundo? Okay? So ang sabi niya ron, eat your food with joy and drink your wine. Hindi ko sinasabi uminom kayo And drink your wine with happy heart. For God approves of this. Ang sinasabi niya rito is, dapat yung kinakain mo at maging kapag nagkakape ka o umiinom ka, you are enjoying. Verse 8. Praise God. May kilala ako niyan. Come on. Ano sabi? Ano sabi? Anong susot mo daw? Gutay-gutay? Oh, gusto ko yung damit na yun, kaso ang damit na yun ay ang mahal naman ng damit na yun. Kailan mo isusuot yun? Sa huling araw. Alam mo yung huling araw? Ha? Alam niyo yung wish ng karamihan? Kung ano yung damit na isusuot nila. Pag buhay pa sila, hindi nila maisuot. Kaya naglalagay sila ng request nila. Pag yung huling araw nila, yung gusto nilang isuot. So, wear fine clothes. Oh, see? With a splash of cologne. Sabi niya dyan. Next verse. Live happily with the woman you love throughout all the meaningless days of life that God has given you under the sun. The wife God gives you is your reward for all your earthly toil. So, ibig sabihin niyan, enjoy your work, enjoy your life, enjoy your food, enjoy your sleep, enjoy life today. Why? Enjoy your wife. Hindi yung endure your wife. Enjoy your wife. Hello. Habang you have the strength. Hindi yung sinasabi, saka na, sa ano na lang tayo pumunta ron, saka na, baka mabawasan saving natin. Alam mo ba kung kailan? Katulad nung taong mayaman na sinasabi sa mga talata, hindi niya ini-enjoy yung kung ano yung ngayon niya. Ang plano niya is pagdating ng ganito. Pero yung buhay niya, hindi niya alam, magtatapos na pala ng gabing yon. So, the thing is, ang sabi dito is, actually, you can keep on reading and you will notice, nang sabi ron, lahat to ay regalo ng Diyos and you need to learn to live for today because you don't know tomorrow. Yesterday is gone. Di ba may awit? Yesterday is gone. Tomorrow is a promise. Today is what you have. So, are you enjoying your today? Okay? Work hard. But don't become a workaholic. Enjoy your labor. Enjoy your work. So, kasi ganito yan. Habang nagtatrabaho ka, dapat at the same time, ini-enjoy mo rin. Kasi hindi mo alam. Kailan? You see? Alam mo, ang isang regret ko sa buhay is yung hindi ko ipinagpipilitan kasi sa kapatid ko noon na, come on, magbakasyon ka naman, enjoy mo naman sarili mo. Ang sabi, hindi. Yung mga anak ko, kailangan nila na pag-aaral ng ganito, kailangan nila ng ganun, Sabi ko, hindi, magbakasyon ka rin naman. You have to learn to rest. Work hard, but learn to rest. Na kahit na araw ng
pamamahinga, hindi makapagpahinga dahil ang iniisip, sayang yung kikitain ko ngayon. Mas sayang kung matapos ang buhay mo nang wala sa oras. So, today is God's gift to you. So learn to enjoy your today. Why? Do you hold tomorrow? Hawak mo ba ang bukas? Alam mo ba kung ano mangyari bukas? Okay? Hindi kung kailan magre-retire ka. Marami kami nakikita kapag kami ay lumalabas ng bansa o kaya lumalabas ng Kamaynilan, naroon sa mga probinsya, nakakaawa kaya yung mga senior citizen, hindi mo lang alam kung anong iniisip ng mga nagtutulak ng kanilang mga wheelchair. Imagine, gusto nilang pasyalan yung sa Botanical Garden sa Baguio, kaso kailangan mong dumaan sa mga stairs, yung tagatulak ng wheelchair nila, so, hindi naman pwedeng buhatin yung wheelchair at ilagay na lang doon. So, check your relationship with God. Make an inventory of your life. Okay? Amen? Be wise. Don't be a fool. Learn to enjoy and learn to understand that today is God's gift for you. Amen. Father, we thank you and we just ask that continue to speak to each and every one of us and help us to understand kung ano ang meron kami. And Lord, kung paano kami maging good steward ng buhay na iyong ibinigay sa amin, and that Father, in our lives, we will glorify you, and that Lord, we can enjoy and we can say, God is good, and we thank you for your goodness, we thank you for your mercies, and thank you for your loving kindness unto us. So that even this day, turuan nga po niyo ang bawat isa sa amin. Give us wisdom para matuto kami paano pamahalan ang aming mga buhay sa gabay at patnubay ng iyong banal na Espiritu. And that, Lord, help us even sa aming mga pamumuhay, sa aming mga kabuhayan, and how to really go with your will, the plans you have for us. So we thank you and we honor you in Jesus' name. Amen. 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 So, kaya ang dapat natin gawin, mag-inventaryo ng buhay natin. Magkano pumapasok sa buhay natin? Magkano ang gastos natin? Anong dapat natin gawin? Amen? Go with me, Ecclesiastes. Yan. Ecclesiastes chapter 11. Verses 1 and 2, or rather until 6. Actually, ito'y nagpapaalala sa bawat isa sa atin kung ano yung narapat at dapat nating gawin sa ating mga buhay. So ang sabi niya ron, send your grain across the seas, and in time, profits will flow back to you. Tandaan po natin, ng aklat ng Ecclesiastes ay isinulat ni Solomon. At pangunahin sa buhay ni Solomon, isa ho sa kanyang pinagkakakitaan, meron siyang, hindi ko alam kung 8 or mahigit pa roon, yung kanyang mga barko. At doon sa mga barko niyang yon, so ang kanyang negosyo o ang kanyang hanapbuhay, trading. Okay? Pangangalakal. So, i-export niya yung kanyang mga produkto ng mga bigas. Okay? And afterwards, hindi niya, pagdating sa ibang bansa, ang kapalit noon ay pwedeng ginto, pwedeng pilak. Okay? So, kapag tiningnan natin, natural resources, saan niya dadalhin? Sa ibang bansa. Okay? Ang Pilipinas, ano ine-export natin sa ibang bansa? Actually, during the 80s,
90s, even 2000, ang in-export natin sa ibang bansa, yung mga best talents natin na napunta sa ibang bansa at doon sila nagtrabaho, naubusan ang Pilipinas. So ano man ang mga sitwasyon natin ngayon, well, the thing is, most of the time, in-export natin yung mga higit na matatalino sa ibang bansa. At doon sila nagtrabaho, doon nila ginugol ang buhay nila. So, si Solomon, ang kanyang isang negosyo ay yung mag-export ng mga produkto ng kanyang bansa. Pagbalik nito, finished product na. Parang sa atin, export natin yung mga buhangin natin papunta ng China, pagbalik sa atin, mga produktong made in China, binili sa atin ng, sabihin mo ng piso, pagbalik sa atin, bibilhin natin sa kanila ng 5 piso. Okay? Yung mga buhangin natin na mga mineral oils, mga minerals natin o mga resources natin. So pagbalik sa atin, bakal, ano pa man yan, so finished product na. Mas mahal. Okay? So, then, in verse 2, ang sabi niya roon, but divide your investments among many places. Ibig sabihin, merong kasabihan sa Pilipino, yung itlog, huwag mong ilagay sa isang basket, sa isang lagyan. Dahil pag nabasag ang isa, baka mabasag lahat. So, even here, ang sabi niya rito, but divide your investments among many places. Sa ibang translation, halimbawa sa NIV, ang sabi niya roon, 7 or 8. So, hatiin mo yan. Dahil hindi mo alam ano ang pwedeng kumita or ano yung hindi. Okay? And then verse 4, sa verse 4, ang sabi niya roon, don't wait for perfect weather. Ay saka na pag ano? No. Don't wait. Nothing is perfect in this life. Walang perfect timing. Walang perfect situation. Ay saka na pag maayos na yung politika, kaguluhan sa amin, saka na pag natapos na yung digmaan ng Iran at ng US o Israel, saka na pag ano, okay, no condition actually is perfect. So that's why don't base what you are doing on situations. Ay saka na pag tumigil yung ulan. Maring umuulan dito, pero doon sa kabilang lugar, walang ulan. Minsan bumabaha rito sa CAA, doon sa amin, doon sa area ng Marcos Alvarez, walang ulan. O kaya, ang lakas ng ulan doon, sasabihin ni Sir Jane, i-cancel nyo na ang ano dyan, yung mga bata, baka kawawa sila, baka lumusong sila sa baha, dahil ang lakas ng ulan sa amin. Yung pala, walang ulan dito. Okay? So, nothing is perfect. So that's why, ang sinasabi niya rito, verses 5 and 6, is do what you have to do. Okay? So, kasi hindi mo nauunawan at hindi mo kontrolado ang lahat ng bagay. Then verse 6, ang sabi niya roon, plant your seed in the morning and keep busy all afternoon. So, ang sinasabi roon, work hard. But you need to learn to balance things. Okay? So, at ang pinakamainam, in Proverbs chapter 3, verses 9 and 10, ito ang isang pinakamahalaga sa buhay ng bawat isa sa atin. Now, with all the plans, with all the things that we are doing, with all the investments, the best thing, the best place actually is invest in your relationship with God and honor God. So, ang sabi niya roon, honor the Lord with your wealth and with the best part of everything you produce. Then verse 10, then He will fill your barns with grain and your vats will overflow with good wine.
So, the thing is, ang sinasabi niya dyan is, kapag ang Diyos ay ating pinarangalan sa buhay po natin, then we can entrust or we can put our trust in God na, Lord, ikaw nang bahala. Lord, wala akong kakayahan. Lord, hindi ako marunong sa o saan man mag-invest. But Lord, mas gusto ko mag-invest sa iyong kaharian. Okay? And that's, I believe, one of the best thing that we can do sa buhay na to. So, as we rise up and prepare for our giving, always remember na sa lahat ng ginagawa natin, okay, yung Luke chapter 12 verse 21, ang sinasabi roon is, we need to become rich toward God. Okay? Kaya sa buhay ng bawat isa sa atin, ang susi natin ay naroon palagi doon sa relationship natin sa Panginoon. When we put God first, when we honor the Lord, then God takes good care of us. Okay? So let's all rise up and let's prepare for our giving. Thank you, Lord. Hallelujah. So, have you learned something? Meron ba tayong natutunan? Pakitanong ngayong katabi mo. Tayo manalangin. Tandaan ho natin palagi, kahit na maging hardworking tayo, kahit kumikita tayo na malaki, if you cannot enjoy the blessings of God, because without the blessing of God, everything, lahat yan, parang butas lang yung bulsa mo. Father, we thank you. And that today, we just want to honor you. We just want to thank you. Dahil kayo ang Diyos na aming Ama na kumakalinga sa amin. At kayo rin ang nagsabi sa iyong salita that there should be no poor among us, but rather, you are the God who blesses us. Saan mo man kami inilagay, ano man yung mga trabaho, ano man ang mahanap buhay ng bawat isa sa amin. Lord, as long as you are in that place, then everything is fine. Because you are the God who blesses, and you are the God who can multiply gaano man kaliit ang aming mga resources. Lord, if you can multiply 5 loaves and 2 fish, how much more the things that we have? O kaya yung widow sa Zarephath, if you can bless her life na yung kanyang kakapiranggot na resources, naghimala kayo at umabot ng 3 taon at kalahati. So Father, even right now, we come before you and we just commit your people before you. As we honor you with our tithes and our offerings and our seed, we pray, Father, in Jesus' name, let the power and might of the Spirit of God come and multiply the resources na iyong ipinagkalob sa amin. So because we honor you, we activate verse 10, that you will fill our barns. Ng aming mga pangangailangan ay yung pupunuin at pupuspusin. At Lord, mag-uumapaw ang sisidlan ng alak or ang kasiyahan, kagalakan, so that we can enjoy our lives. So we praise you and honor you today. In Jesus' name, amen.